Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga. Naparaan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseyo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama. Bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po, Father. Pakibati po ang katabi natin. Good morning. Yan. Nakakatuwa ho kanina habang naghahanda ako pababa, sabi ko, parang ang sarap talagang magsimba ng umaga, no? Iba talaga, naalala ko sa mga nagdaang parokya ko rin ho, mas gusto ko po talagang pinipili yung misa ng umaga. Even sa Quiapo, 5:00 ng umaga ang aking. Kung yung iba ay parang hirap na hirap, ayaw ng maaga. Pero mas marami talaga pag maaga. Yun nga lang parang kinakabahan ako, talagang tumatanda na nga ako. No? Gusto ko na yung umaga. Dahil alam naman ho natin yan, pag sinabing umaga, ay marami nagsisimba dyan, mga nakatatanda na. No? And ganun talaga, pag tumatanda ka na, maaga ka nang gumigising. Maraming nagbabago talaga. No? Kagaya ng sabi ni Father Nick kagabi sa ating Triduum, no? Isa sa mga dapat nating tanggaping katotohanan ay ang pagbabago sa ating buhay. Sabi nung MBG sa akin dati sa Quiapo, bumaba ako galing sa kumbento sa Quiapo. Pagbaba ko, ang binunga niya, umagang-umaga. Ang bungad niya sa akin, Father, tumataba ka na. Sabi ko, umagang-umagang ito, tumataba ka na. Maiinisan na ako, pero may kadugtong naman siya, pero hindi ka tumatanda. Wow. Sabi ko, good morning. Pero aminin natin, tanggapin natin sa katotohanan ng buhay, may mga magbabago, hindi lang sa katawan natin, sa paligid natin. At ito ang isa sa mga daladala ng ating Panginoon sa kanyang pagdating sa mundong ito. Alam natin na ang ultimate mission, reason, kung bakit may incarnation, is the salvation of man. Yun naman talaga ang dahilan kung bakit naging tao ang Diyos, para iligtas ang tao. At isa yan sa mga daladala, ang pinakamahalagang dala ni Kristo sa mundo, pagliligtas. Anong kasama ng pagliligtas? Pagpapagaling. Kaya nandito ang relic, hindi lang ni Padre Pio, pati ni Mother Teresa.
Alala ko ho, dahil anniversary ng Legion ngayon, isa sa mga dakilang gawain, misyon ng Legionaries, ang maglingkod sa mga may sakit. Kaya sila ho sa ibang parokya rin, sila yung talagang namumuno sa pagdalaw sa mga may sakit, sa pagtawag ng pari para sa mga may sakit. At isa po yan sa dakilang misyon, dala-dala ni Kristo, ang pagpapagaling. At ano pang dala ni Kristo? Pagpapatawad. Ano pang dala ni Kristo? Pagtuturo. Pero may isa siyang dala na ang hirap tanggapin, ang hirap yakapin ng mga tao, lalo na ng mga Pariseyo at Eskriba. At ano ito? Pagbabago. Isa yan sa mga ang hirap tanggapin. Kaya nga maging sa ating ebanghelyo ngayon, sinusundan-sundan pa rin si Kristo ng mga taong ayaw ng kanyang ginagawa. Alam niyo, minsan nakakapagtaka, no? Ayaw sa'yo nung tao. Pero ang dami niyang oras para sa'yo. Ha? Ayaw sa'yo nung tao, pero ang dami niyang oras para sa'yo. Ganyan ang naranasan ni Kristo sa mga Eskriba at Pariseyo. Ayaw sa Kanya, pero sunod ng sunod sa Kanya. Dahil binabantayan siya sa mga sasabihin niya, sa mga gagawin niya, sa mga ituturo niya. Ano ngayon ang kapalit nito? Hindi sila payapa. Hindi sila mapakali. Alam nyo, yan ang yan ang sasapitin natin kapag hindi tayo tumigil sa buhay ng ibang tao. Kapag hindi natin tinuruan ng sarili nating tanggapin ang ibang tao. Hindi tayo matatahimik. Yan ang buhay ng Eskriba at Pariseyo. Ngayon, ano ang binabantayan nila? At hindi lang si Kristo, ha? Hindi lang si Kristo ang binabantayan nila, pati ang kanyang mga alagad. Kahapon, ano ang reklamo ng mga Eskriba at Pariseyo? Bakit ang mga alagad ni Juan nag-aayuno? Gayon din ang mga Pariseyo. Pero ang mga alagad mo, siguro may lahing Pilipino, kain lang ng kain, inom lang ng inom. Yan lang ba ang dapat at alam ninyong gawin? Anong sabi ni Kristo kahapon? Dapat bang mag-ayuno ang mga bisita habang nandyan pa yung kinasal? Ngayon ang nirereklamo nila, nakita nila ang mga alagad, nangingitil ng uhay, kinain ang butil sa araw ng pamamahinga. Ayaw nila kay Kristo at sa kanyang mga alagad, pero ang dami nilang time para sa kanila. Para bantayan sila. Pero napakaliwanag naman ang dahilan kung bakit ayaw ng mga Eskriba at Pariseyo o kung bakit hindi nila matanggap ang pagbabago. Dahil sarado ang kanilang puso. Dahil matigas ang kanilang puso. Ito, maganda kong sinabi kahapon, no? Dahil nagbago na ang buwan, sa'yo kaya ano naman ang dapat magbago? Maganda ho, sabihin nyo nga po sa katabi ninyo ngayong umaga, hindi ka pa rin nagbabago. Bakit parang para yata nakakatakot sabihin yun, hindi ka pa rin nagbabago. Pero alam nyo, depende naman ho yan, no? Depende yan. Dalawa ang pwedeng maging dahilan. Yung nagsabi sa iyong hindi ka pa rin nagbabago, sa kaya ay masaya o dismaya. Una, pwede siyang dismaya. Hindi ka pa rin nagbabago. Ang tanda mo na, madamot ka pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago. Bata pa lang tayo, sinungaling ka pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago. Masungit ka pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago, mayabang ka pa rin. Or pwede namang hindi ka pa rin nagbabago. Kahit mayaman ka na, simple ka pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago. Kahit nasa taas ka na, marunong ka pa rin tumulong. Hindi ka pa rin nagbabago.
kahit ikaw ang nasa pwesto na, mapagpasensya ka pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago. Mga kapatid, sa tulong ng ating mahal na ina, sana anuman o sino man na pwedeng maging balakid sa buhay natin sa mundong ito, ay huwag magkaroon ng pagkakataon na baguhin ang pagmamahal natin sa Panginoon. Na baguhin ang paglilingkod natin sa Panginoon. At kung meron mang siyang dapat baguhin sa atin, sana palambutin niya ang ating puso. May isang magandang kanta sa charismatic, "Change my heart, O God." Every morning, dapat yan ang dasal natin. Dahil hindi natin alam kung kagabi, natulog kang matigas ang puso mo. Dahil puro galit, marami kang nakaaway kahapon. Hindi mo alam kung kagabi natulog ka na ang puso mo punong-puno ng panghihinayang dahil marami kang pinalampas na kabutihan. Kung kagabi natulog ka ang puso mo punong-puno ng kalungkutan dahil nagkamali ka na naman. Change my heart, O God. Yung sisidlan ng pagbabago ay ang puso ng tao. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, binago ng Panginoon ang buhay ni Maria. Sana tayo rin, katulad ni Maria, ng mga banal, katulad ni Padre Pio at Mother Teresa, ay huwag matakot kung sakaling isang araw ay baguhin din ng Panginoon ang anumang sa buhay natin, ang anumang bagay sa buhay natin. Tandaan natin, araw-araw, naniniwala pa rin ng Diyos na pwede tayong magbago at maging mas mabuting tao. Amen.